Nakarating na ang World Top Contender sa Super Bantamweight Division na kababayan natin si Karl-Heinz Martin sa Amerika. Kagad naman, nawinelcome ito ng Manny Pacquiao Promotions head na si Sean Gibbons. Gibbons, umaming may malaking laban ibibigay kay Wonderboy ngayong taon. Former Unified World Champion na si Marlon Tapales, nakipagsapakan sa isang Japanese na lightweight prospect. Team Tapales, may nakahandang pasabog sa paparating na laban. Asero ng Pinas times 10 to the square root of 2 na nahanda sa paparating na laban. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Mahigit kumulang 20 oras ang binyahe ng Wonderboy at nakabalik na sa Knucklehead Boxing Gym ang pambato ng Pinas. Kagad winelcome itong si Martin Gibbons pagdating sa nasabing gym sa Las Vegas, Nevada. Ayon sa Team Wonderboy, na stay tuned lang, abang-abang lang ang mga boxing fans dahil ihanda na nila itong si Martin sa mga malalaking laban ngayong taong 2025. Mga kakwento, sinabi na rin ni Martin na pinaghandaan na niya ang taong ito dahil marami ang plano ni Gibbons sa kanya at kasali na dyan ang World Title Fight. Kung World Title Fight ang ating pag-uusapan ay isa lang ang may hawak sa lahat ng mga korona sa Super Bantamweight Division at yan ay walang iba kundi itong si Naoya Inoue. Kung World Title Fight ang pinaplano ni Gibbons sa taong 2025 para kay Martin, ay maring may singit ni Gibbons itong si Martin para pinitong si Inoue. Pero kung sakaling bibitawan na ni Inoue ang kanyang mga titulo sa Super Bantamweight Division, sino naman ang pwedeng makakalaban ni Wonderboy para sa World Title Fight? Ang kasagutan dyan mga kakwento ay walang iba kundi itong si Sam Goodman. Dahil itong si Goodman ay nasa rank number 1 sa World Boxing Organization at rank 2 naman itong si Martin. Hindi talaga may iwasan na magkasalubong ang dalawa kung sakaling bakante ni Inoue ang kanyang mga korona. Kaya battle of top contenders at puro mga undefeated ang magbakbakan. Kaya naman, kung bibitawan na ni Inoue ang kanyang mga korona, ay may malaking tsansa talaga na si Martin at Goodman ay magkakasagupa para sa World Title Fight. Pero kung mas gumana pa ang abracadabra ni Gibbons, ay baka may kasapa niya ang laban ni Martin at ni Inoue. Samantala, nakipagdikdikan naman ang bangungot ng Pinas na isang Japanese lightweight prospect na si Shinji Otani. Itong si Otani mga kwento ay may tangkad na 5'8" inches at may kartada na 10 wins, 2 losses at 7 knockouts. Nakipagsapakan si Tapales sa hapon ngayon dahil sa ngayon ay puspusan na ang paghanda ni Tapales dahil may labang niluto na para sa kanya at ang nga sa Sanwan Boxing ay napaka-exciting na laban ang paparating na abangan ng mga boxing fans kay Tapales. Kaya maghintay na lang lahat sa final announcement ng laban. Mga kwento, handa na ako. Ito ang binitawan na Asero ng Pinas sa paparating niya na laban. Nagpakita naman ng kunting walastik ang Asero ng mga galawan. Ngayong Sabado na po ang bakbakan. February 15 sa Kulaman, Sultan Kudarat na po yan. Ang kalaban ni Asero ay taga-Thailand. Kaya good luck sa ating pambato ngayong Sabado. Sana taglay pa rin ang times 10 na lakas ni Asulabio. Sana times 10 na to the power of 2. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bobby Ong Sueco, kay kakwentong Kakaiba Superworm, kay kakwentong Mercedes Alverio, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.